O natin, yan, tinanggal ko na yung takip. Pansinin nyo, signal and then protect. Signal and then protect na iwan yan. Yung kabilang channel, good yan. Ngayon, kapag ganyan trouble, yung signal and then protect, umusok yan. Then pansinin nyo, naka-error, nakapulaw. iMix na CA18. Bagong-bago, no? Kakaiba yung natin ngayon, kakaiba yung content natin ngayon. Hindi. Common na common sa mga taga-subaybay natin. iMix na CA18 kay Sir June. Number niya, baka pagalitan tayo. Taga-Tatalon nito Tatalon, Quezon City. Yan, shout out and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Medyo matamlay yung intro ko kasi sa totoo lang guys, ito unahan ko na agad kayo or disclaimer muna tayo. Baka mamaya misinterpret nyo tawag ito, hindi nyo gano'ng maintindihan yung paliwanag natin ba. Kapag meron kayong power amplifier, kapag nasira yon, asahan nyo na medyo pricey talaga yung singilan yan compare sa mga integrated. Okay, compare sa integrated. Ngayon, medyo sa totoo lang matagal kami nagkakuan dito kasi hindi ko sana tatanggapin to kaso lang nandito na ginastusan na niya sa Grab Pag ganitong trouble, pakita ko na lang sa inyo para may paliwanag ko. O natin, yan, tinanggal ko na yung takip Pansinin nyo, signal and then protect. Signal and then protect na iwan yan. Yung kabilang channel, good yan. Ngayon, kapag ganyan trouble, yung signal and then protect, umusok yan. Then pansinin nyo, naka-error, nakapulaw. Umusok yan, sibak yung fuse nyan. Pansinin nyo to, yung sa may stepper nyo. Tapos, malamang sira yung MOSFET yan, in output. Sa ganyang kalagayan, etong singilan ko, ipaprangkahin ko na kayo, nasa 3K. Nasa 3K na nga lang nasa 3K ang singilan ko sa ganito. Medyo medyo bumaba pa kami na ayaw ko sana tanggapin na. Kaso lang siyempre, nandito na, magagawa natin. Kaya yun nga, ang may papayo ko sa inyo or may bibigay ko na tip sa inyo. Once na may power amplifier kayo, asahan nyo na medyo pricey ang singil sa inyo. And then, lalo pag itong klaseng trouble. Di ba? Lalo na sa ganitong trouble. Okay, pero yan muna. Ganun na yan. Nandito na to Ang gagawin na lang natin dito, repair na lang talaga siguro, hindi ko na i-fix bias. Kaso nga lang, ang balik naman ito kapag hindi ko i-fix bias, tapos darating naman yung time na masira yung trimmer, uminit siya, pangalan ko pa rin makasalalay dito. Sasabihin na naman, nasa halimbawa kung pinagawa sa iba, sabihin na naman yan na pinagawa ko dati kay Sony J yan ngayon uminit di ba? Pangalan ko pa rin nakakaibat. Kasi ang punto ko kasi dito, once na ni-repair ko yan, automatic, i-fix bias ko na agad. Di ba? Okay, sige. Yan, trouble is protect and then naka-signal. Yun nga, kapag ganong issue, kung mapapansin nyo, sibak yung fuse, sibak yung fuse, dito, nangitim to. Kapag ganyan yan, kadalasan sira yung fuse and then output sira or MOSFET sira. Ayan, dito sa may kabilang side, okay naman to Bago natin simulan to, pagto-troubleshoot, pangit ang intro natin Bago natin simulan pagto-troubleshoot nito, mag-promote muna tayo ng YouTube channel natin syempre. Goal natin ngayong taon is 100k subscriber. 100k subscriber, sana matulungan nyo ako, maabot yun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag mayroon tayong bagong upload na video. Mag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, kalasin ko na ito. Kalasin ko na itong dalawang board na siguro. Para alam ko may mga nasunog na parts dyan. Para may pagambingan tayo. Nakalas na natin yung board ng channel 2. Okay? Bumigay na ito Sibak na to. Ngayon, first move ay tester, isit natin ng 100 X100 lang. Okay? Ngayon, fast recovery diode tayo. Ito, meron. Shorted dito, meaning may sira na output dito. Sa may kabilang side, okay, meron din. Meron din sa kabila Ibig sabihin, may shorted din yan. Ngayon, dito, MOSFET.
Okay, shorted yung MOSFET. Okay, shorted Ditong isa. Opo, pares yata lahat Ubos yata itong dalawang MOSFET Mamaya malaman natin pag natanggal natin yung isa. Tapos dito sa kabila. Okay, mukhang buo. Okay, mukhang buo din sa kabila Tapos itong diode, check natin. Kasi nangitim na tong. Okay, parang na-open na. Shorted na Hindi. Dahil sa MOSFET lang. Okay. Ngayon, may sira na MOSFET. May tanggalin muna natin to mamaya dahil nag-short yung isa, dahil sira ditong isa. Mamaya malaman natin. Sa output muna tayo. Sa output, hindi mo na kailangan palang kalasin lahat ng transistor na yan. Dito lang sa may bloke. Ang gagawin mo dyan is iangat mo lang siya. Lahat, angat mo lahat. Para ma-check mo to pa isa-isa, yung output. Okay, para makita mo kung ilang piraso yung output na nasira. C5210A1943. Okay, angat ko muna to. Tapos, tanggalin ko yung MOSFET na nasira. Angat na natin itong mga bloke. And then, may nasukat na tayong output na sira, siyempre. Bali, 5 piraso. Tapos, magkano lang yung kontrata. Dito, yan, short Shorted. Ito, dalawa, shorted dito. And the rest nito is buo na. Buo na to dito. Basta dalawa yung sira. Ang pag-check dyan is shorted lang naman tinitingnan ko rito Yan Ito, short to. Sa dalawa dito. Ito, tsaka ito. Tapos, sa may kabilang side, ito MOSFET pala. Sira to. Isang piraso. Sira dito. Ito to. Short to Shorted. Tapos yung diode, nawala na yung short nya. Maring buo na yung diode. Ngayon, sa may kabilang side, yung C5200, dalawa. Ito, and then ito. Okay? Tapos, kulikta rin natin. Sana. Okay? Tapos dito naman, tatlo to dito. Ito, tsaka ito, magkatabi, dalawa. Ito siya shorted. Tapos itong katabi niya, shorted din to. Yan, shorted din. Tapos itong panghuli sa dulo, yan, shorted din. Okay? Tapos MOSFET dito, na-check ko naman kanina, buo. Ngayon, tanggalin ko muna yung output. Tanggalin natin itong output, tatlo dito, tapos dalawa sa kabila. Tapos balik natin bloke. Tapos testing natin check natin yung mamaya, yung diode kung may shorted pa or wala na. Okay? Sana walang tinamaan sa may amplifier stage niya or sa may op amp. Tapos dito sa may stepper. Mamaya magkaalaman yan. Nakalas na natin yung output. Ngayon, check natin yung diode. Okay? Wala na siyang shorted Okay, wala na. Tapos itong isa, okay, wala na rin. Ngayon, kapag ganito, yung mga SMD na pyesa, tulad dito, yung dalawang 10 ohms na nakaparallel, check nyo yan. Minsan na-open yan. Tapos yung bloke. May makaligtaan nyo. Ito, good. Good yung bloke. Tapos, yung isa, ito. Okay, good din. Tapos, yung sa may base nya, check nyo. Sana open yan kasi SMD. Tulad nito, open open. Palitan. Pwedeng palitan ng 4.7 lang yan. Isang piraso. Tapos itong isa, open din. Open din to. Ngayon, dito, sa may kabilang side, ilan yung nasira sa kabila? Tatlo dito. Ito, check natin to. Okay, buo yung bloke. Tapos yung sa may base nya, okay, buo din. Tapos yung katabi niya, okay, buo. Tapos yung base niya ulit, okay, open. Open siya Hindi pumalo. Ngayon, itong isa sa dulo. Sa dulo tayo. Okay, buo yung bloke. Tapos itong base niya, open din. Ayan, open din siya
Ngayon, palitan natin. 4.7 lang ipapalit mo dyan. 4.7 ohms lang, pwede na. Okay? Dagdagan ko ng output, tapos palitan ko tong mga base niya, yung 4.7, tapos palitan ko tong fuse. Tapos yung IRF na, ano yan? IRF na 250 to 60. 250. Palitan natin to. Okay? Ayan, pwede natin i-check mamaya. Sa tingin ko, baka tumataas. Baka umiinit ito eh. Ginamit hanggang sa natuluyan. Pero mamaya, malaman natin yan kapag napalitan na natin yung mga pyesa. Yan o, hindi ko pa dinagdagan. 4.7 ohms. 4.7 ohms. Tapos ito, 4.7. Tapos MOSFET, pinalitan na natin. Pinalit natin is 2N60. Okay, 260N pala, sorry. Yan, mas mataas yung value nito against dito. Mataas to ng mga 10 ampere compare dito sa 250. Okay, na mas maganda pa nga yan eh. Ngayon, yung fuse pinalitan na rin natin Ngayon, switch on natin. Mamaya na lang natin dagdagan ng output. Okay, wala na siyang wala na siyang short. Kailangan may bias muna. Wala naman umusok eh. Na natin kung may biasing siya. Okay, wala. Zero bias. Okay, wala din Meaning, may problema yan. Tapos, check natin tong naka 50 volts tayo. Tapos, dito sa may Zener diode, yung 15 volts, kailangan may 15 volts tayo masukat. Ito. Okay, meron. Meron siya. Okay, meron na positive. Tapos ito. Kompleto yung variable tayo sa may Zener diode papuntang OP amp. Ngayon, off natin, susuyurin natin to. Yan sinasabi ko kapag ganyan may mga bumigay na output, hindi MOSFET, sigurado tatamaan din to dito. Okay, check natin. Double check ko muna. Kita ko na yung sira. Na open yung ito lang naman kadalasan dito. Yung papunta dito sa may MGA 15033 tsaka 15032. May naka-series dyan na resistor ito. Yan, 10 ohms yan. 10 ohms, tapos itong isa 10 ohms. Na-open. Saan ko ba nilagay kanina? Yan, nalaglag Yan, basta na-open to dito. Yan, na-open. Tapos ito, na-check ko naman na halos lahat is goods. Wala pa naman ako nakitang na-open or nasira. Dito lang talaga. Ito 10 ohms yan Yan, 10 ohms yan. Yan, pinalitan na natin. Ngayon, ito yung magiging kalabasan niya. Pansinin nyo, may ilaw na naiwan, bumabaga. Meaning, mataas yung bias niyan. Sukatan natin. Mataas yan pag ganyan. Pansinin nyo. Ayan taas Diba? Nasa 0.5 na siya Nasa 0.5. Yan ang sinasabi ko kanina na ang pinaka-problema nito nung una pa lang is umiinit siya. Ngayon, kahit na umiinit, ginamit siya ng ginamit hanggang sa bumigay. Ito, payo ko sa inyo, once na umiinit yung amplifier nyo, lalo sa ganitong klaseng design, pag uminit siya, huwag nyo nang gamitin. Paggawa nyo na. Kasi pag pinilit nyo yun, hanggang sa mas marami yung masisira. Kasi iinit yan Okay, ito pala, nakita ko na. Ito yung 10 ohms pala kanina Yan, open ito. Okay, ito to. Yan, open yan. Yan, pinalitan natin. Once na mawalan ng supply ito, mawawalan ng biasing yan. Ngayon, i-fix bias natin. Nagkaroon na siya ng biasing kaso mataas. Ngayon, baguhin natin. I-fix bias natin to. Okay, para maging normal siya. Natagalan ako. Kasi itong iMix na C18, may dalawang version to. Yung isang version, yun yung unang version na mataas yung biasing niya. Ang gamit doon is nasa around 2.7. Yung bagong version is halos fusible lang.
Kaya sabi ko, kahit anong palit ko, kahit 1.2 man siya, ayaw niya pa rin bumaba. Kasi nilista ko siya eh. Meron ako listahan dito. Para to sa future ng anak ko. Ito, manilista ko kasi mga bias ngayon eh. Ano ba yun? Ayan o, meron ako lista dito. Pakita ko sa inyo ah. May wagang listahan ko rito ah. Etong Trident na C18, 2K yung biasing niya. Ngayon, yung Trident na... Okay, tika lang, pakita ko na sa inyo ha. Trident na... Yan, ito yung Trident na bagong version. Ito, Trident iMix Blue Panel, new version. Fixed bias, 0.50 ohms lang oh. Yan, nilista ko yan ha, oh. Tapos yung isang fixed bias, yung isang iMix na old version is ang bias noon at 2.7. Ito siya oh, ito naman siya oh. Nasa una siya, di ba oh? 2.7. Yung bagong version is 0.50 lang. Napakalayo, di ba? Halos fuseable lang. Kaya kapag nilagyan mo ng 2.7 to, kaya napakadelikado. Kasi nga nilagay na trimmer is 3K. To, 3K. Kunting taas lang, iinit na siya agad. Mag-error na siya agad. Kita nyo naman, oh, 3K to. Ay, 3.3, oh. Tapos, yung kailangan ipalabas mo rito is halos fuseable lang. Kaya kunting mali lang, kunting kwan lang siya, kunting galaw lang ng biasing, iinit na, madadali agad. Ngayon, pakita ko sa inyo, ha. Yun na, 0.5 lang yan, ha. Oh. Green, black. Tapos, silver. Okay? Pansinin nyo, bababa yan. Sinubukan ko ng 2.7, ayaw. Sinubukan ko ng 2.2, ayaw. Sinubukan ko ng 1.2, ayaw. Kaya sabi ko, ito yata yung bagong version ah. Ngayon, ito yung biasing niya. Oh, nasa 0.26 lang oh. Di ba? Pag nilagyan mo ng mataas yan, wala yan. Yan. Masisiraan ka ng bait dyan. Sabihin mo, ano, bakit ayaw tong tumino to? Oh. Ba, sana nakapagbigay idea tayo. Yan ah, 0.5 yan. 0.50. Ngayon, ayusin ko yan. Tapos, dagdagan natin ng output. Kompleto na natin yung output. Yan. Ito, hindi nagdag natin. Maliwalas yung sulat to. Yan. Sa may kabila, ganun din. Kompleto na yan. C5200 and then A1943. Tapos ito, inayos natin, no? Baka sabihin nyo, niloko ko kayo, ha? Yan, no? Green, black, silver yan. 0.50 lang. Okay, 0.50. Tapos ito pinalitan natin. 10 ohms naman yan. Okay, balik na natin. Naibalik na natin yung board. Naibalik na to. Nakabalik na lahat ng linya. Ngayon, ikumpara natin sa may kabilang channel. Ito, dumi po. Kumpara natin sa kabilang channel yung biasing niya. Switch on. Okay, nakaprotect. Nawala na yung signal ha. Nawala na oh. Tayo natin. Oh, nawala na yung protect. Naka-normal mode na siya. Ngayon, ito yung bias niya. Okay, nasa 0.26 lang. Yan. Tapos, ito yung stock niya. Ito yung di pa natin na-fix. Oh, halos pantay lang sila, oh. O, mataas-taas lang ng konti ito. Di ba? Ngayon, hindi naman pwedeng i-fix natin itong kabila. I-fix na hindi natin i-fix ito. Kailangan pares natin i-fix. Okay? Para sa totoo lang, wala eh. Yun talaga. Bonus na lang natin kay sir to. Ayun, klaseng ko to tapos i-fix bias ko na. Pinix ko na to ha. Kulang na lang is lilinisan ko. Yan ang trabahong tamad oh. Papapansin nyo, hindi ko na tinanggal yung mga wire oh. Ito lang tinanggal ko. Ayan, 0.50. Okay, tapos gilid-gilid lang yung lalagyan nyo. Okay, gilid-gilid lang. 0.50 ohms. Ngayon, linisan ko to, tapos balik natin. Sabay, audio test na. Ganun lang kabilis. Okay, yan. 0.5 or 0.50. Ito, 0.50. Okay, may nakakabit na speaker na yan. May nakakabit na speaker. May audio input. Naka-stereo mode tayo. Laptop natin, gumagana. Ngayon, okay.
Hindi na ako magsusukat ng mayasing. Pinakita ko naman sa inyo kanina eh. Mga 0.26 lang. Kapag hindi mo kabisado yung mayasing nito, mangangamuti ka talaga. Kasi akalain mo yung value ng trimmer is 3.3K. Tapos yung mayasing niya is 0.5 lang or 0.50 lang. Halos fuseable lang. Anong katindi yung mayasing nito? Ngayon, channel 1. Yun Yan, dalawang channel yan. Makaka-copyright tayo. Okay dalawang channel yan Ulit. Tapos ito. Dalawang channel. Ngayon, okay na. Bali yung nadali ay 5 piraso. 5 pirasong output. Tapos isang MOSFET to 60N na pinalit natin. Dami, di ba? Isa lang talaga tinitingnan ko itong problema niya. Siguro umiinit ito or yun sabi nga ni Bossing, parang human error o ano man. Kaya nadali siya. Then sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit. Halos hindi na mabilang yung itong klaseng unit na na-repair ko eh. Kaya yung iba, kabisado na nila to. Yung iba nagme-message sa atin, boss, salamat dahil sa video mo may nakukuha akong ideya sa pagre-repair ng power amp. Okay? Ayan, yung mga i-check na dapat i-check nyo lang Diyan gulo Okay? Ayan. Dahil nakapagbigay idea ako sa iyo at hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Goal nga natin ngayong taon is 100k subscriber. Okay? 100k subscriber. Goal ko ngayon. Makakamit ko yon sa pamamagitan ng tulong mo. Di ba? Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Kaya kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.